Ito yung mga dahilan kung bakit maraming first-timer ang hindi natatanggap sa cruise ship. Bakit kaya maraming first-timer ang nag-a-apply sa cruise ship pero hindi natatanggap? Minsan iniisip natin na baka kailangan ng backer, kailangan may kakilala o baka hindi talaga sila qualified. Pero sa totoo lang mga kamarino, maraming dahilan kung bakit hindi napipili ang isang applicant. And hindi lahat ibig sabihin na hindi ka magaling. Una, hindi tugma ang experience mo sa position na ina-applyan mo. Halimbawa, may experience ka sa isang field pero nag-a-apply ka sa position na iba-iba ang requirements. Kaya bago ka mag-apply, alamin mo muna kung ano talaga ang hinahanap para sa position na gusto mo. Pangalawa, hindi maayos ang resume. Minsan may experience naman ang applicant pero hindi malinaw ang resume kung ano talaga ang ginagawa niya sa previous job niya. Halimbawa, hindi sapat na ilagay lang na waiter o housekeeping. Mas maganda kung malinaw kung anong responsibilities at skills na natutunan mo sa barko o sa trabaho. Pangatlo, hindi prepared sa interview. May mga applicant na magaling sa actual work pero kapag tinanong na sa interview, hindi na maipaliwanag ng maayos ang experience nila. Kaya bago ang interview, mag-practice ka. Hindi para kabisyaduhin ang sagot, kundi para matutunan mo maipaliwanag ng maayos ang sarili mong experience. Pang-apat, communication skills. Hindi naman kailangan perfect ang English mo, pero kailangan kaya mong makipag-usap ng malinaw, maintindihan ang instructions at makipag-communicate professionally sa guests at co-workers. Panglima, hindi alam ng applicant ang trabahong ina-applyan niya. Halimbawa, kapag dinanong ka, what do you know about this position? Tapos wala kang may sagot, makikita ng recruiter na hindi ka prepared. Kaya bago ka mag-apply, basahin mo muna ang job description at alamin mo kung ano ang responsibilities ng position mo. Pang-anim, kulang sa confidence. Normal lang kabahan lalo na kung first interview mo, pero kailangan matutunan mong ipakita kung ano ang kaya mong gawin. At pang-pito, hindi nagre-research tungkol sa cruise line mga kamarino. Bago ka pumunta sa interview, alamin mo kung anong company ang ina-applyan mo, anong klaseng service ang ginagawa nila at kung ano ang expectation sa position mo. At isa pa, huwag kang magsinungaling sa application. Huwag kang magdagdag ng experience o qualification na wala ka. Dahil kapag binerify yon at hindi tugma, mas malaking problema pa ang pwedeng mangyari. Kaya kung first timer ka at hindi ka natanggap sa unang application mo, huwag agad isipin na hindi ka para sa cruise ship. Baka kailangan mo lang ayusin ang resume mo. Baka kailangan mo pang mag-practice sa interview. Baka kailangan mong dagdagan ng experience o training mo. O baka hindi lang talaga tugma ang position na pinasukan mo. Ang importante, alamin mo kung saan ka nagkulang. Ayusin mo at subukan mong muli mga kamarino. Ang rejection ay hindi katapusan ng pangarap mo. Minsan feedback lang ito kung ano pa ang kailangan mong improve bago ka tuloy makasampa. Kung first timer ka at pangarap mong mag cruise ship, maghanda ka muna ng tama bago ka mag-apply.